guys, nandito tayo ngayon sa Fort Santiago kung saan sinasabing dito ay kinulong si Dr. Jose Rizal. So ngayon, pupunta tayo sa Baluarte de San Francisco Javier. Ito yung sinasabing Baluarte de San Francisco Javier, na kung saan itinayo upang patibayin yung depensa ng Fort Santiago o ng Intramuros sa pagsalakay ng mga kalaban sa bandang Manila Bay. Kasi ito yung part na nakaharap mismo sa Manila Bay. Yun nga lang, nasira siya noong 1645 dahil sa lindol. Ito yung Baluarte de San Francisco Javier sa malapitan. Medyo nakakatakot lang siyang tingnan at lapitan, lalo kung mag-isa ka. Ang Fort Santiago ay matatagpuan sa panulukan ng Intramuros sa lungsod ng Maynila na tinaguriang The Walled City, na may malaking bahagi at ambag sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ang lugaring ito sa panahong kasalukuyan ay nagsisilbing himlayan ng mga alaala ng nakalipas na panahon. Ito rin ang maituturing na piping saksi sa napakasalimuot na yugto ng nakaraan ng bansang Pilipinas sa mga kamay ng mga mananakop. Makalipas ang humigit kumulang sa isang siglo mula sa huling bahagi ng pananakop ng mga banyagang Kastila, Amerikano at Hapon, ay mababanago sa Fort Santiago ang katahimikan at katiwasayan na wari mo ay walang hirap at sakit na pinagdaanan sa nakalipas na panahon. Mga bakas ng madidilim na kahapon at mga alingawngaw ng mga hiyawan at pagtangis ng mga taong pinahirapan at nangamatay sa mga piitang nakatago sa ilalim ng puok na ito. Ang Fort Santiago o Fuerte de Santiago sa Espanyol at Muog ng Santiago naman sa Filipino ay isang kuta na itinayo ng Espanyol na nabigador at gobernador na si Miguel Lopez de Legazpi noong taong 1571. Ito ay ayon at base na rin sa mga nasusulat patungkol sa kasaysayan ng lugaring ito para sa bagong itinatag na lungsod ng Maynila sa Pilipinas. Ang Fort Santiago rin ang tinaguriang pinakamatandang kuta sa Maynila na itinayo ng mga Kastila. Mula sa dating isang palisadong istruktura ng mga troso at lupa na itinayo ni Raja Sulaiman sa katutubong pamayanan na tinatawag na Maynila. Kinilala ng mga kolonisador ang dila ng lupain kung saan dumadaloy ang Ilog Pasig sa loob ng Maynila ay isang napakadiskarteng lokasyon. Nawasak ang kuta noong 1574 sa panahon ng pag-atake ng mga Tsino sa pamumuno ni Lima. Ang batong kuta ay itinayo sa pagitan ng mga taong 1589 at 1592 na inayos at pinalawig matapos masira ng lindol noong 1645. Ginamit ng mga puwersang mananakop ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon ang kuta
bilang kanilang punong tanggapan at bilangguan para sa mga lalaki, babae, bata at sundalo. Matapos ang pagkawasak nito noong labanan sa Maynila noong 1945, ang kuta ay ginamit ng US Transportation Corps bilang himpilan hanggang sa ibinigay ito sa gobyerno ng Pilipinas noong 1946. Noong 1950, idineklara ang Fort Santiago na isang Shrine of Freedom at nagsimula ang pagpapanumbalik ng sumunod na taon. Ngayon, ito ay tumatayo bilang isang alaala sa mga biktima ng ikalawang digmaang pandaigdig at sa mga sakripisyo ng mga mamamayang Pilipino sa paghahangad ng kalayaan. Mula dito sa Fort Santiago, Intramuros, Maynila. Hanggang sa muli, mga biyaheros. At ito, ang biyahe ni Marcos.